Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa ating maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyo nawang panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, kayo po iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David, at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balita, ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa, hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Jesucristo at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang napapanaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at ipagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay, kapahamakan ang makikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Ang kalooban mo'y ituro. O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapaligtas ko na inaasahan. Poon ang iyong landasi, ituro mo sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo
ng kanyang kalooban. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos sa lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mabiyaya at pagpalang umaga po sa ating lahat. Para ho sa mga Hudyo, para sa mga Israelita, meron ho silang 600 plus na batas. At para sa kanila, ang panuntunan ng mabuting alagad ng Diyos ay ang kabisaduhin, sauluhin, isa-isa ang mga batas na ito. Would you imagine, no? 600 plus. Pero nung dumating ho ang ating Panginoong Jesus, ang 600 plus na ito ay ginawa na lamang ho nating 10. At yan ho ay ang 10 utos ng Diyos. Marahil naman ho siguro ay sa ulo ho ninyo. Marahil nakakalimutan ng 10 utos ng Diyos. Meron na tayong 10 utos. 10 lamang ho, walang labis, walang kulang. Huwag na hong dadagdagan. At huwag na rin hong babawasan. Sapagkat yung bata ay nagtanong sa kanyang ina, at ang sabi ay, nanay, kami may assignment sa katisismo. Ay ilang gaho ang utos ng Diyos. Ang sabi nung ina, ba, kung hindi ako nagkakamali, ay 10 ika. 10. Ay kung ang Diyos ay may 10 utos,
ay mas magaling pa ho kayo ay sa Diyos, ay bakit naman ay sa loob ho ng maghapon ay umutos na kayo ng umutos, hindi lamang 10, ay halos 20 pa yata. Ang 10 utos ito ay ginawa na lamang 2 ni Jesus, isinam up na lamang love of God and love of neighbor. Kaya kung titingnan ho natin ang batas ni Jesus na ito, ang utos ng ating Panginoong Jesus na ito, marahil ay nagpapaalala sa atin ng 2 batas na ito ay pwede nating sabihin iisa na. At ano ito? Ang salitang pag-ibig. Love. Ito ang kabuuan ng mga utos ng ating Panginoon Diyos. Pero sa pamamanong pamaraan, ikinotho ito ni Jesus sa aklat ho ng Leviticus, sa aklat ng Deuteronomio. Ano ang sabi niya? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Sa madalit sabi, ang pag-ibig sa Diyos ay hindi half-hearted, hindi 90%, kung hindi buong buo. Gayon din ang ating pag-ibig sa kapwa, hindi lamang kalahati, hindi lamang 50%, kung hindi buong puso, buong lakas, buong isip. Kaya kung tayo magmamahal, hindi lamang sa isip, hindi lamang kung tayo magmamahal sa pamamagitan ng ating puso, hindi lamang kung tayo magmamahal sa pamamagitan ng ating mga kamay, sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang pag-ibig na ito ay totality ng kaisipan, ng puso, at ng ating gawa. Kaya naman tama ang ating Panginoong Yesus. Pinakamahalaga ay ibigin natin ang Diyos. Una po yan, God's first. Kaya nga ho sa ating 10 utos ay nahati ito sa 2. Yung una hanggang 3 utos ay pag-ibig sa Diyos. At yung 4 hanggang panghuli, o marahil yung mga sumusunod na mga utos, ito ay tungkol sa kapwa. Kaya nga't kung titingnan ho natin, ang simbolo ng mga Kristiyano at mga Katoliko ay krus. Isa hong patayo, vertical line, at isa hong horizontal line. Kaya nga't kung titingnan ho natin, yung patayo na ito yung ating ugnayan sa Diyos. Madali hong sabihin na tayo'y nagdadasal. Madaling sabihin na tayo'y nagsisimba. Madaling sabihin na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ito ay isang aspeto pa lamang ng ating buhay Kristiyano. Ito yung patayo pa lamang. Pero ang mahirap ho, ay yung pahiga. The horizontal line. Yung ating ugnayan sa kapwa. Sapagkat madaling humingi ho ng tawad sa Diyos. Pero napakahirap pong humingi ng tawad sa ating kapwa. Madali hong magsabi tayo sa Diyos ng ating kahinaan. Pero napakahirap po natin magsabi sa ibang tao. Madaling mahalin ng Diyos. Pero mahirap pong mahalin ng ating kapwa. Pero ito yung katotohanan ng ating pananampalataya. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi ho pinaghihiwalay. Hindi naman pwedeng sabihin natin na tayo natulong sa ating kapwa, na ako'y mabait sa aking kapitbahay, ako'y matulungin. Ini horizontal line lamang. Sa pagkatanong dahilan ng iba, ay meron nga akong kilala, simba ng simba, sama-sama naman ang ugali. Meron mga akong kilala, dasal lang dasal. Lagi nasa simbahan. Siya pa namang chismosa. Siya pa namang magsusugal. Lahat ay nasa kanya na, pero siya nasimba. Pero ako, hindi na ako nasimba, hindi na ako nagdadasal, pero ako ay mabait sa aking kapwa. Pero teka muna ho, kulang pa rin po yun. Bakit? Sapagkat kung kayo may pag-ibig sa kapwa, baka wala naman ng pag-ibig sa Diyos. Opo, ang manifestasyon ng pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa kapwa. Pero paano ka makakapakinig ng salita ng Diyos kung hindi ka nagsisimba, kung hindi ka nagdadasal? Kaya ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yan ho, ay laging magkasama. Sa pamamanong pamaraan ho natin iibigin ng Diyos at iibigin ang ating kapwa. Sinagot na po yan ng ating Panginoong Yesus
ng buong lakas, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sa ating mga panalangin ngayon, may pakita nawa natin ang ating pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas, at ang ating pag-ibig sa kapwa, tulad ng paggalang at pagpipitagan natin sa ating mga sarili. Ang ating tugon, Panginoon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi tumigil sa pagpapahayag na sa puso ng Ebanghelyo ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong pag-ibig. Sa mga tinanggalan ng karapatan na mga itinaboy at mga walang nagmamahal, naway hindi natin makaligtaan, ipadama ang ating habag sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway makitungo sa ating kapwa ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong pag-ibig. Tayo naway magkaroon ng higit na malalim na pagkalinga sa mga may sakit at mga matatanda sa pamamagitan ng banayad na paghaplos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong pagtawag. Bigyan mo kami ng biyaya na may sambuhay ang iyong batas ng pag-ibig sa salita at gawa. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ngunit at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, gayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ng ating mga panalangin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa gandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo. Kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming may hayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak
na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagdadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, ng lahat naming mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling po namin kami, Adia, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalik sa buhay, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya, at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay at mahangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayo mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na sakramento. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa.
Panginoong Isus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming may pagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo tingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal, maawait, mapagpatawad na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Buhay sa araw-araw na inaasam at tinutupad ang kalooban ng Ama. Magsikap maging